Kung may isang bilang na lagi nating naririnig o nababasa sa Biblia, yan ay ang bilang na 40. 40 araw at 40 gabi nang umulan sa panahon ni Noe bago magkaroon ng bagong daigdig. 40 araw nang namalagi si Moises sa bundok ng Sinai bago tanggapin niya sa Panginoon ang 10 utos. At 40 araw na nanalangin at nag-ayuno si Jesus sa disyerto bago niya simulan ang kanyang misyon. Mga kapatid, tayo ay papasok sa 40 araw. Magsisimula ang 40 araw na ito na panahon ng paghahanda, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagbabago. Ang panahon ng Kwaresma o ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ay sisimulan natin sa pagunita natin sa Miyerkules ng Abo. Muli na naman nating tatanggapin ang mga abo na ilalagay sa ating mga noo. Isang matanda at mahiwagang tradisyon, pero may malalim na pakahulugan para sa ating pananampalataya. Ano po ba yung ibig sabihin ng abo na inilalagay sa ating mga noo? Una, ang abo ay paalala na panandalian lang ang buhay, na lahat ay mawawala, lahat ay maglalang. Ito'y paalala ng kamatayan, na katotohanan sa ating buhay. Kaya nga isa sa mga ginagamit na mga salita kapag nilalagyan ng abo sa noo ay ang salitang, ikaw ay nagmula sa alabok, babalik ka rin sa alabok. Ipinaalala sa atin na panandalian lang ang lahat. Mawawala ang lahat at ang mananatili lamang ay ang Diyos. Pangalawa, ang abo rin ay paalala ng ating kababaang loob na may kalakip na pagsisisi. Sa matandang tradisyon ng bayang Israel, sila'y nagdadamit ng sako at nauupo sa abo. Pinapahiran nila ng abo yung kanilang mga katawan, sapagkat ang abo ay tanda ng pagsisisi. Ito ay tanda ng kababaang loob. Ito'y pagsasabi sa sarili natin na tayo ay nagkasala. Yung pag-amin sa ating mga kamalian at yung pagtanggap sa katotohanan na kailangan natin ng Diyos. Kaya ang abo sa noo sa darating na Miyerkules ay hindi pagsasabing ikaw ay banal. Hindi ito pagmamayabang na ikaw ay matuwid o walang nagagawang mali. Sa halip, ang abo sa noo ay paalala na tayo'y mahina, makasalanan, at nangangailangan sa grasya at patawad ng Diyos. At panghuli, ang abo na ito ay paalala na mayroong pag-asa. Bagamat ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at pag-amin sa pagkakamali, ito'y paalala pa rin na may pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang mananatili hanggang sa uli. Ito'y nagpapaalala sa atin na sa dulo ng paglalakbay ng Kwaresma sa panahon na ito ng 40 araw, nandyan yung pagtatagumpay ng kabutihan. Nandyan yung pagbabago ng buhay. Nandyan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong papasok tayo sa 40 araw na ito ng panahon ng Kwaresma, sana maging paglalakbay din ito patungo sa puso natin. Paglalakbay sa kaibuturan ng ating kalooban. Paglalakbay din ito patungo sa puso ng Diyos, na tanging ang nilalaman ay ang pag-ibig niya sa atin na kanyang mga nilikha. Paglalakbay din ito patungo sa puso natin
na nagpapaalala at nagsasabing kailangan natin ng Diyos. Mawawala ang lahat, maglalaho ang lahat, at ang mananatili bandang huli ay ang Diyos. Isang mabiyayang panahon ng Kwaresma sa atin.